Sa last video, pinag-usapan natin ang mga bilyonaryong Pilipino, si Jollibee, si Mang Inasal, si Mercury Drug. Sabi ko, kung bibigyan ka ng 30,000 pesos, anong negosyo ang sisimulan mo? Marami kayong nag-comment, pero alam mo ang pinaka-common na sinabi? Wala akong 30,000 pesos, Ate Karen. Kaya ngayon, 3 lang ang kwento ko. Hindi bilyonaryo, hindi celebrity. Ordinaryong Pinoy na kagaya mo na nagsimula sa halos wala. Isa, nagsimula sa 5 pesos na donut. Isa, 3,000 pesos na fishball cart. At isa, cellphone lang at wifi. Simulan natin. Kwento number 1. Sampaloc, Manila. Taon 1988. Si Princess Lunar, isang ordinaryong Pilipina, nagbukas ng isang maliit na bakery sa kanto. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, walang nagbigay sa kanya ng milyones. Pero may isang produkto siyang ginawa na nagbago ng lahat, ang Mojaco Donut. Magkano? 5 piso. 5 pesos. Milky donut na matamis, malambot at sobrang mura na kaya ng kahit sinong Pilipino. At nangyari ang hindi niya inaasahan. Pumila ang tao. Hindi 10 katao, hindi 50. Higit 1 oras na pila para lang sa 5 piso na donut. Nag-viral sa TikTok. Millions of views ang Mojaco Donut ni Lunar's Bakery. Mula sa isang maliit na bakery sa Sampaloc, ngayon, multiple branches na. Dumami ang produkto, Spanish bread, pandesal, ube pandesal, hopya, egg pie, brownies, cakes. Lahat abot kaya. Lahat gawa ng isang Pilipina na nagsimula sa 5 pesos na donut. Anong leksyon? Hindi kailangan ng complicated na produkto. Kailangan lang ng isang bagay na gustong-gusto ng tao at presyong kaya nila. Pero teka, yung kwento ni Princess Lunar, maganda na yon. Pero ang susunod, may isang nanay na na-retrench sa trabaho. Puhunan? 3,000 lang, 3,000 pesos. Ngayon, 33 food carts na ang hawak niya. Paano? Halika, tingnan natin. Kwento number 2. Taon 1983. Si LV Caligacion, na-retrench sa trabaho, nawalan ng kita, may pamilya na kailangang pakainin. Ano ang gagawin mo kung nasa posisyon ka niya? Hindi siya nagmadali. 3 taon siyang nag-aral. Sinuri niya ang 4 na negosyo. Dirty ice cream, pizza, fishball, at taho. Isa-isa niyang kinumpute. Alin ang pinakamaliit na puhunan? Alin ang pinakamabilis na balik? Alin ang kaya niyang kontrolin? Ang napili, fishball. Bakit? Pinakamaliit na puhunan at pinakamabilis na turnover. Taon 1986, ginamit niya ang 3,000 pesos mula sa separation pay. Bumili siya ng 2 fishball carts at 6 kilos ng fishball mula sa Divisoria. Yun lang. Yun ang simula. Month 5, 5 carts na. Month 8, 10 carts. At eventually, 33 yellow and green na food carts sa San Juan, Mandaluyong at Pasig City. At hindi lang fishball, dinagdagan pa niya ng kikiam, squid balls, burger patties, chicken balls. Siya ang unang nag-offer ng variety sa isang fishball cart. At hindi lang siya basta nagbenta. Nagpatayo pa siya ng sariling sauce factory. DOST at BFAD approved. Nagtayo ng sistema, parang boundary system ng tricycle. Bawat vendor may daily quota. Average sales, 400 pesos per vendor per day. Ang best vendor niya, 2,000 pesos sa isang araw. 10 freezers ang pinapatakbo. 400 kilos ng fishball at 1,200 kilos ng assorted products araw-araw. At ang pinakamaganda sa kwento ni Ate LV, ang mga vendor niya. Sabi niya sa isang interview, marami sa kanila nagsimula bilang teenager. Ngayon, may pamilya na sila. Iniingatan ko sila. Hindi lang siya negosyante, nagbibigay din siya ng hanap buhay. 3,000 pesos,
Fishball cart. At ngayon, empire na. Kaya mo yon? Kung si Princess Lunar nagsimula sa 5 pesos na donut, kung si Ate LV nagsimula sa fishball cart na 3,000 pesos, ang susunod, nagsimula sa cellphone lang, sa loob ng bahay, habang pandemya. At ngayon, nakaka-attend na sa International Summit kasama ang mga world leaders. Paano? Kwenta number 3, taon 2020, gitna ng pandemya. Sina Divine at Mac Anthony Aguilar, mag-asawa. May baby girl sila, Kalaya ang pangalan. At alam mo ang ginawa nila? Pinangalanan nila ang negosyo sa anak nila, Kalaya Fashion. Affordable women's clothing. Gawa ng Pinoy para sa Pinoy. Walang malaking puhunan, walang physical store. Ang gamit, cellphone, Wi-Fi, at TikTok shop. Nagsimula sila sa online selling. Affordable women's fashion na maganda ang quality pero mababa ang presyo. Gawang Pinoy. At kung akala mo maliit lang, mali ka. By the end of 2024, si Kalaya Fashion, top 20 women's wear sellers na sa TikTok Shop Philippines. 87% growth quarter-on-quarter. Ang isang bundle nila ng shorts, 333% ang year-on-year na pagtaas. Nag-e-explode ang benta. Pero ito ang pinakagrabe. November 2024, si Mac Anthony Aguilar, invited sa Asian Business and Investment Summit sa Laos. Isa lang siya sa 2 Philippine-based sellers na naimbitahan. Nag-showcase siya ng produkto sa harap ng mga world leaders, kasama si President Marcos Jr. Napaisip ka ba? Cellphone at Wi-Fi lang ang simula. Tapos 4 years later, nasa International Summit na? At alam mo ang pinakamaganda? Ang pangalan ng brand, Kalaya, galing sa anak nila. Sabi nila, Kalaya means beauty, strength, and individuality. Hindi lang negosyo to. Ito ang legacy nila para sa kanilang pamilya. 3 kwento. 3 ordinaryong Pilipino. Walang mayamang magulang. Walang koneksyon. Walang diploma sa business school. Si Princess, tinapay at donut lang. 5 pesos lang. Si Ate LV, fishball lang. 3,000 pesos lang. Sina Divine at Mac Anthony, cellphone at Wi-Fi lang. Pero alam mo ang pagkakatulad nila? Nagsimula sila. Hindi naghintay ng perfect timing. Hindi naghintay na kumpleto ang puhunan. Nagsimula lang sa kung anong meron sila. Kaya ang tanong ko sa'yo, ikaw, ano ang dahilan mo para hindi ka magsimula? At para sa mga nanood ng last video, naaalala mo ba ang 3 susi? Pangangailangan, nagtiyaga, piso-piso. Napansin mo ba? Pareho rin ang pattern dito. Si Lunars, lahat kumakain ng tinapay. Si LV, lahat kumakain ng fishball. Si Kalya, lahat gustong magandang suot. Pangangailangan. Tapos, nagtiyaga silang lahat ng ilang taon bago nagtagumpay. At lahat nagsimula sa piso-piso. Maliit na benta na lumaki ng lumaki. At kung kapital ang problema mo, may libreng tulong ang DTI. Panoorin mo ang video natin about DTI secrets, nandun lahat ng details kung paano ka makakakuha ng puhunan mula sa gobyerno. Mag-subscribe ka na, i-click mo yung bell, ipunaryo, kasi ang gobyerno hindi magsasabi sa'yo. Kaya ako na lang. Ngayon, honest ka sa akin ha? Kung 3,000 pesos lang ang meron ka ngayon, anong negosyo ang sisimulan mo? I-comment mo, babasahin ko lahat.